Ako si Jake. 30 taong gulang. Kailangan ko ng trabaho. Yan ang pinaka-importante linya sa buhay ko ngayon. Matapos akong matanggal sa pabrika dahil sa downsizing na magandang pakinggan para sa salitang tinanggal ka na. Lahat pinatos ko. Contraction, delivery boy, call center. Walang tumagal hanggang sa nakita ko yung post. Wanted, night shift security guard, sementeryo. Sino ba namang matinong tao ang papatos dito, di ba? Pero desperado ako. May 2 anak akong kailangang pakainin. Mas nakakatakot magutom kaysa sa multo. Yan ang nasa isip ko nung una. Ang una kong gabi, sinalubong ako ng senior guard, si Mang Lucio. Mukha siyang pagod, pero mukhang sanay na. "O Jake, ikaw muna dito sa gate. Ako, iikot sa may bandang likod, dun sa mga bagong libing." "Sige po, Mang Lucio. Ano po bang mga alam na dapat kong bantayan dito? Bukod sa mga siguro, magnanakaw ng lapida?" "Madali lang dito, Jake. Ang kalaban mo lang dito, 3. Una, yung mga lasing na nagkakating trip. Pangalawa, yung antok. Pangatlo po, yung mga bisita." Natawa ako sa isip ko. Bisita. Hating gabi, baka ang ibig sabihin niyang sabihin, yung mga nagiinuman sa ibabaw ng puntod. Yung mga nakikipag-inuman sa patay. Hayaan niyo po, sisitahin ko. "Hindi, Jake. Mga bisita. Yung mga hindi na dapat nandito." Doon na ako nagsimulang kabahan. Yung tono ng pananalita niya, hindi nagbibiro. "Multo po ba, Mang Lucio?" "Ewan, may mga kasama tayo dito. Jake, yun ang tandaan mo. Hindi tayo nag-iisa. Lalo na yung babae." "Babae? Basta, kapag nakita mo siya, huwag mong pansinin. Dumadaan lang siya, parang hangin. Respeto lang. Sige na, iikot na ako." Naiwan ako mag-isa sa guardhouse. Medyo maliit lang to. Isang mesa, isang plastik na upuan, at isang ilaw na kulay dilaw sa labas ng poste. Hawak ko yung flashlight. Sa totoo lang, mas maliwanag pa yung buwan kaysa sa bumbilya namin. Unang oras, wala. Tunog lang ng mga kuliglig. Pangalawang oras, mga pusang nag-aaway sa ibabaw ng pader. Pangatlong oras, 12:00 na. Hating gabi, dito na nagsimula. Napansin ko, biglang tumahimik. Yung mga kuliglig na kanila lang ang ingay, biglang natigil. Pati yung mga aso sa labas ng sementeryo tumigil sa pagtahol. Yung lamig, hindi siya yung normal na lamig ng madaling araw. Ito yung lamig na parang galing sa yelo. Pumasok sa loob ng guardhouse kahit nakasara ang bintana. Tumayo ang balibo ko. Sinilip ko yung bintana. Sa kalsada, sa labas ng gate, may nakita akong naglalakad. Isang babae. Mahaba ang buhok. Nakaputing bestida na parang luma. Naglalakad siya ng mabagal papunta sa direksyon ko. Pero sa kabilang kalsada, naisip ko, baka galing sa ospital o baka naglayas. Ang weird lang, hating gabi, mag-isa siya. Tapos ang suot niya, parang panglamay. Hindi ko siya pinansin. Gaya ng sabi ni Mang Lucio, tumingin ako sa logbook. Nagpanggap akong may sinusulat. Pero sa gilid ng mga mata ko, nakikita ko siya.
Dumadaan siya sa tapat ng gate. Yumuko lang ako. Dasal ako ng dasal sa isip ko. Huwag kang titingin dito. Huwag kang titingin dito. Nararamdaman kong huminto siya. Ramdam ko yung nakatayo lang siya sa labas ng gate. Hindi ko alam kung paano ko nalaman. Pero alam kong nakatingin siya sa akin. 1 minuto. Parang 1 oras. Tapos narinig ko ulit yung yabag. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Nung sigurado kong nakalayo na, dahan-dahan akong sumilip. Ayun siya, palayo na. Naglalakad hanggang sa kanto. Tapos lumiko. Nawala. Kasabay nun, bumalik yung ingay ng kuliglig. Ano yun? Diyos ko. Kalma, Jake. Kalma. Guni-guni lang yan. Pero alam kong hindi. Lumipas ang 2 pang gabi. Parehong-pareho ang nangyari. 12:00. Titigil ang kuliglig. Lalamig. Dadating siya. Maglalakad. Hihinto sa tapat ng gate. At aalis. Sa pang-4 na gabi ko, nagdala ako ng kape. 1 malaking termos. Sabi ko, kailangan kong maging alerto. Kailangan kong makita. Ano ba talaga siya? O Jake, magkape ka muna. Ako naman dito. Mang Lucio, tanong ko lang po. Yung babae, nakikita niyo rin ba? Si Maria? Kilala niyo po? Hindi personal. Kwento lang yun ng mga naunang gwardiya dito. Yan daw si Maria. Dati daw siyang madre. O ewan. May hinahanap daw siyang anak na nilibing dito. Pero hindi niya matandaan kung saan. Kaya gabi-gabi dumadaan siya. Nagbabaka sakaling maaalala niya. Pero patay na siya, di ba? Huwag mo lang pansinin, Jake. Hindi siya mananakit. Nalulungkot lang yan. Hindi ako nakontento. Anong nalulungkot lang? Takot na ako. Pero mas nangingibabaw yung kuryosidad ko. Nung gabing yon, nagpasya akong harapin siya. Hindi. Mali. Nagpasya akong tignan siya ng diretsyo. Pag-alis ni Mang Lucio para mag-ikot, hinintay ko ang 12:00. Sakto 11:59 PM. Tumahimik ang paligid. Naramdaman ko na naman yung lamig. Tumingin ako sa kalsada. Ayan na siya. Naglalakad. Parehong bestida. Parehong mabagal na lakad. Pero ngayon, maliwanag ang buwan at yung ilaw ng poste sa labas ng guardhouse, bagong palit, mas maliwanag. Nakatayo ako sa labas ng guardhouse. Hawak ko yung batuta ko. Hindi para ipukpok sa kanya. Hawak ko lang para may mahawakan. Para sa tapang. Dumaan siya at tinignan ko siya. Doon ko napansin, hindi siya nakatingin sa akin. Nakatingin siya sa loob ng sementeryo. Ang mukha niya, blanko, maputla, sobrang putla. Pero hindi yon ang nakapagpatindig ng balahibo ko. Yung ilaw ng poste, maliwanag. Kitang-kita ko yung anino ko sa semento. Mahaba. Kitang-kita ko yung anino ng bakal na gate. Bawat linya. Kitang-kita ko yung anino ng basuran sa gilid. Siya, nakatayo sa ilalim mismo ng ilaw. Wala. Walang wala. Wala siyang anino. Para siyang hangin. Para siyang tubig.
Yung ilaw ng poste, tumatagos lang sa kanya. Diretso sa kalsada. Napatras ako. Nabitawan ko yung batuta ko. Sa tunog ng pagbagsak ng batuta ko, lumingon siya. Diyos ko. Tumingin siya. Diretso sa mata ko. Yung mata niya, walang buhay. Parang salamin lang. Nanginig ako. Hindi ako makagalaw. Gusto kong tumakbo. Pero yung paa ko, parang napako sa kinatatayuan ko. Unti-unti, ngumiti siya. Hindi ngiti ng tuwa. Ito yung ngiti na parang sinasabi niyang, alam ko, nakita mo na. Mas lumamig ang paligid. Nagsimulang mag-flicker yung ilaw ng poste. At naglakad siya. Hindi palayo. Papunta sa akin. Papunta sa gate. Wag kang lalapit. Pero parang wala siyang naririnig. Nagpatuloy siya sa paglakad. Hahawakan ko na sana yung gate para isara. Pero huli na. Andun na siya. Nasa tapat ng gate. Tiningnan niya yung bakal. Tinignan niya ako. Tapos, tumagos siya sa solidong bakal na gate na parang hangin lang. Parang nanonood ako ng special effects sa pelikula. Pero totoo to. Nasa loob na siya ng sementeryo. 3 talampakan lang ang layo namin sa isa't isa. Amoy ko siya. Amoy kandilang natunaw. Amoy lumang lupa. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Napasandal ako sa pader ng guardhouse. Tinaas niya yung kamay niya. Dahan-dahan. Akala ko sasaktan niya ako. Pero hindi. Tinuro niya yung isang puntod sa di kalayuan. Isang maliit na puntod. Walang pangalan. Krus lang na kahoy. Tapos, tumingin ulit siya sa akin. Yung blangkong mukha niya, biglang lumungkot. Sobrang lungkot. At sa isang iglap, naglakad siya ulit. Palayo. Papunta sa puntod na tinuro niya. At habang naglalakad siya palayo, doon, sa ilalim ng buwan, wala pa rin siyang anino. Nawala siya sa kadiliman. Dumating si Mang Lucio na tumatakbo. Jake! Anong nangyari? Narinig ko yung sigaw mo. Mang Lucio! Pumasok siya. Wala siyang anino. Sabi ko naman sa'yo, huwag mong pansinin. Hinayaan mo na sana siyang dumaan. Tinuro niya yung puntod doon. Tumingin si Mang Lucio sa direksyon na tinuro ko. Yung puntod na walang pangalan. Lagi niyang ginagawa yan. Yan na siguro yung hinahanap niya. Hindi ko na kaya. Yung tapang na pinagmamalaki ko. Yung mas nakakatakot ang gutom kaysa multo. Lahat yun nawala. Hindi ako nakatulog. Naghintay lang ako sa guardhouse hanggang sa sumikat ang araw. Pagdating ng 6 AM, ibinigay ko kay Mang Lucio yung logbook. Mang Lucio, pasensya na po. O bakit? Hindi ko na po kaya. Magre-resign na po ako. Hindi ko na kukunin yung sahod ko para sa linggong to. Pasensya na po talaga. Naiintindihan kita, Jake. Marami nang nauna sa'yo. Akala ko mas matapang ka. Hindi po sa tapang to, Mang Lucio. Iba po to. Yung makita mo na walang anino. Parang sinasabi na mali yung mundo.
na yung mga batas ng pisik walang kwenta, nakakabaliw. Sige iho, mag-ingat ka. Tumalikod ako. Naglakad ako palayo sa sementeryo. Ayoko nang lumingon. Pero bago ko sumakay ng jeep, napatingin ako sa tinuro ng babae, yung maliit na puntod. Sinisikatan na ng araw at sa tabi ng krus, kitang kita ko may anino. Isang anino ng babaeng nakatayo pero wala namang tao. Tumakbo na ako. Hindi ko na alam saan ako pupunta. Basta tumakbo ako. Hanggang ngayon, 2 taon na nakalipas, may maayos na akong trabaho sa isang warehouse, morning shift. Pero hanggang ngayon, kapag hating gabi, hindi ako makatulog. At kapag tinitignan ko ang sarili kong anino sa ilalim ng poste ng ilaw, kinikilabutan pa rin ako. Paano kung isang araw, yung anino ko naman ang mawala? Grabe, yan ang kwento ni Jake. Isang karanasan na nagpatunay na may mga bagay talaga sa mundong ito na hindi natin kayang ipaliwanag. Isipin mo yon, isang nilalang na hinahanap ang kanyang kapayapaan pero naiwan o sadyang nawala ang kanyang anino. Kayo mga kalagim, ano ang gagawin nyo kung kayo ang nasa sitwasyon ni Jake? Maglalakas loob pa ba kayong pumasok sa susunod na gabi? O tatakbo na rin kayo tulad niya? I-comment nyo ang inyong mga saloobin sa ibaba. Gusto kong malaman ang mga teorya nyo. At kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, huwag kalimutan pindutin ang subscribe button at i-ring ang notification bell para wala kayong mamiss ng kwentong katatakutan mula sa ating mga kalagim. Muli, ito si Mr. John. Laging tatandaan, hindi lahat ng nakikita mo ay totoo at hindi lahat ng hindi mo nakikita ay wala dyan. Hanggang sa muli.